Meron po ako isang anak, hindi po kami kasal ng aking kinakasama. Ako po ba ay nakakasala sa mata ng Diyos? Utos po ng Diyos ng magkakasala. Ano po ang verse na papakita nito? Ang pangalawa ko pong tanong, paano po namin malaman ang Church of God ay totoo po ba? Ay tunay na reliyon? Di ba katasagot-sagot ko lang na paano malalaman ang iglesia kung totoo? Yung kung nakikinig kayo kanina, yun yung sinagot ko na ang iglesia na nakikita mo kung tama ang relihiyon, kung tama, sa pamamagitan ng turo. Uulitin ko lang para ma-refresh sa isip mo. Ewan ko lang kung napakinggan nyo kanina o kung hindi. Kasi pagka uulitin ko na naman ang sagot sa parehong tanong, naku po, maiinip yung iba nating mga kababayan. Ang tunay na relihiyon o paglilingkod sa Diyos, makikilala mo sa turo. Dapat ang turo, puro sa Diyos galing. Walang turo ng tao na inihalo. Wala siyang sangkap na turo ng tao. Dapat puro sa Diyos. Yung 7:17, pakiulit nga natin, kapatid na Daniel. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Turo, doon mo makikita yung sa Diyos. Kaya inaanyayaan kita, kapatid na Leliosa, makinig ka nung aral ng doktrina. Yung turo, yun ang magpapatunay pag ang isang relihiyon ay sa Diyos o hindi. Pagka ang relihiyon may kasamang utos ng tao, isip ng tao, palatuntunan ng tao, walang kwentang relihiyon yon. 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kahit aling iglesyang nagtuturo ng aral na utos ng tao, bali walang kwenta lang ang pagsamba nun. Kahit sumamba ka araw-araw, kahit magputi ka pa ng Amerikana, kahit mag-abuloy ka ng katakot-takot ng dami, pag ang sinusunod mo, utos lang ng tao, walang kabuluhan yon, sabi ng Panginoon. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, ang itinuturo nila, aral at utos ng tao. Yon, hindi pa tinatanggap ng Diyos yon. Ang tunay na relihiyon, ang turo lang galing sa Diyos, walang dagdag, walang labis, walang kulang. Doon sa isang tanong mo, meron kang anak mo sa kinakasama mo ngayon na hindi kayo kasal. Hindi kayo kasal saan? Ang lahat ng tunay na totoo, walang bayad. Gaya ng Ebanghelyo ni Kristo, pinangaral ng mga apostol, walang bayad. 11:7 ng 2 Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Ebanghelyo walang bayad. Kaya yung binyag walang bayad, yung kasal walang bayad. Kanino ka magpapakasal? Sa pastor? Mali rin yung kasal ng pastor Meron din pakimkim yun may pera rin involved dun At mali naman ang aral ng mga pastor. Kaya mas mabuti pa nga hindi ka kasal. Basta tapat lang kayo sa isa't isa, huwag kayong maglolokohan, pinagtitibay ng Diyos yung inyong pagsasama. 3 ng Galacia, versikulo 15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Yun, sabi ni Pablo, bagaman ang pakikipagtipan, gawa lang ng tao, walang namamagitan sa kanila, dalawa lang sila, nagtipan kayo. Gayon man, pagka pinagtibay, ibig sabihin, hindi kayo nagsisiraan, hindi kayo nagtataksil sa isa't isa sa tipan ninyo, kinikilala na ng Diyos yun. Mas mabuti pa ngayon kaysa pakasal ka sa maling kasal No? Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Sana naunawaan.